Okay. Ito na tayo sa tanong. Ano ang kinaharap na kasalukuyan ngayon ni House Speaker Martin Romualdez? Yan. Kuha tayo ng card sa inyo gusto. Where? So, dito tayo sa kaliwa. Ayan. Ano ang hinaharap niya ngayon? Dapat maibalik sa kanya yung true love and care sa tao. Pero ang hinaharap niya ngayon is yung pagkawala ng ganong love and care sa tao, ano? Maaaring, kasi number 6 to, no? This is the bad sign, no? Kasi ang nakikita kong number sign naman din ni House Speaker yung 9. So baligtad to, no? Baligtaran 6. Yan. Ang kasalukuyang hinaharap at haharapin kalagayan ngayon ni House Speaker Martin Romualdez ay yung pagkawala ng love and care sa taong bayan. Ayan, yung true love, yung secret. Hello guys, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, paki-subscribe naman po. Laking tulong na yan sa aking munting channel. Guys, salamat po. Secret for sure na love and care. Mga itinatago niyang lihim para ibigay sa dapat pagbigyan, no? That is the secret secret moves. Yung mga hinaharap niya at harapin niya, yan yung mga secret moves, ano? Pwedeng bad, pwedeng good, pero mas marami yung bad, no? At dito sinasabi kasi dito ay merong pagbibigay o pag-alay sa isang babae ng kanyang sa kanyang pagtatagumpay sa kanyang nais sa buhay. Yan, pag-aalay sa isang babae. Parang hinaharap niya yung secret love career. Yan, parang ganon. Merong sikreto pang ganon, na 4, number of 4. Parang nasa hukay yung kanyang isang paa, no? Kasi wala siyang iniisip kundi isip pera, ipon pera, tinatapakan yung pera. Ibig sabihin, gusto niyang manalo para bantayan ang kaperahan ang taong bayan. So, the sure interest niya ay yung isipin lang ang pera, mag-ipon ng pera at yung trabaho malapit lang sa kanyang pagkaperahan. So, ibig sabihin, this is the position. Ano? Totoo ba lahat ng ibinibintang kay House Speaker Martin Romualdez? Totoo ba lahat ng ibinibintang or hinuhusga sa kanya ng taong bayan? Okay? Or ng mga kapwa niya senador, o yung mga nasa gobyerno. Ayan. O kanyang kalaban. Ayan. Tignan natin. Dito tayo kukuha sa gitna. Ayan. Totoo ba yung hinuhusga sa kanya ng mga kalaban or mga taong bayan, husga ng taong bayan? Queen of Pentacles. Yan. Yes. Isang babae din na may hawak ng money of power or tinatawag natin na pera or yung about the money. Ayan. Basta ganun yun, about the money.
Totoo ba yung mga hinuhusga sa kanya? Yes naman. Isang babae yung isang babae din kasi dalawa to parang dalawa yung duplicate niya, positive, negative. Yung negative kumukontrol sa kanya, yung positive iyon yung kaaway niyang babae. So iyon yung maring ito na rin yung kalaban niya, yun yung kalaban niya. Yung isang babae kakampi niya, yung isang babae kalaban niya, no? For financial, sinasabi dito yun totoo tungkol sa pera, or sa kaban ng bayan. Ayan. Ano pa bang gusto niyo? Ayun, yung kalusugan na lang yan, no? Kasi meron ang kalusugan niya ay maapektuhan sa gulong ng kapalaran niya ngayon, dahil dito ay maaaring maapektuhan yung kanyang kalusugan. Ibig sabihin, dito sa mga inaaral ng tao, binubusisi, pinag-aaralan, mga dokumento, mga papers, mga study hard, yung mga bagay-bagay na sinusuri or tinitingnan at kinukwenta, mga mapanuri, yan, napapalibutan siya ng mga listahan. Yan maaaring makaapekto sa kanyang kalusugan, kaya ingatan ang kalusugan mo, House Speaker Martin Romualdez, dahil sa pag-iisip mo nito ng mga bagay-bagay na on the record at saka on the list and mga documents, yan yung mga, basta alam nyo to, kapag umikot ka sa listahan, sa mga papers, book, whatever, journalism din yan ng mga tao na kinikredit, yan, or in-audit, yan, may pag-audit, panunuri, at saka dahil sa mga pag-aaral ng mga taong to, no? Una, isang mabuting tao yung magbibigay sa kanya ng makasasama sa kalusugan. Yung mga pinag-aaralan, sinusuri, gano'n. At isang pinoproblema niya. So parang isang matinding apat na person to, na bawat person ay may bahaging line up, no? Wheel of Fortune, tinatanong natin yung kalusugan niya, maaaring maapektuhan ng mga pangyayari tungkol sa mga pagsusuri, no? At yung mga record, yung mga ganon, yung mga record list, yan, sa mga dokumento, mga agreement, yan, and writing, yan. Ayan. Ito po para malaman nyo, mag-gets nyo ibig ko sabihin. Ito, isipin nyo kung anong mga hawak nila, puro mga books. Ayan. Puro pag-aaral. Puro, kumbaga sa listahan. Puro signing. Learning. Pagsusuri pati. At yung mga bagay-bagay na mga gawain sa kanilang trabaho. Or gawain sa gobyerno. Ayan.